Good morning, good morning. October 22, umaga ng Biyernes. Kaanton po para sa episode ng Gising na, Kaanton na. Dahil ako po akong tulog, ngayon lamang po ako manggigising muli. Dahil ako'y na-inspired sa ating broadcast kagabi. After all, kaya nga po tayo ay bumitaw na sa WOTN dahil nakita natin na mukhang walang patutunguhan. Pero, yun pala, yung national ID na yan, nagkaroon na po ng fruition, although na aware naman ako, pero hindi ko napahalagahan. Hindi ko nakita yung positive side ng ating naging effort for the past almost 2 years. Kasi nga, dahil nga dito sa pandemya, kagabi, nung ating interaction kay Alfredo Francisco, at dahil nga din sa balita na yan na may bunga ang ID, nabalikan ko yung mga discussion natin sa WOTN way back, 2019. Nang una po yung nagkaroon po sa aking understanding, nang ipaliwanag po sa akin yan ni isang nagngangalang Don Ramon Santos, na magkakaroon ng ID. At dun sa ID na yan, dun padadaanin yung ayuda. Of course, everything else was a mere mental construction. Dito lamang nagsimula yan. Yung usapin yan. Tukol sa ID, may ayuda, may kwarta. Lahat po yan, nasa isipan lang natin ng mga ating mga tagapanood. Nung nagkwento sa akin, hanggang sa kumalat na nga yan, hanggang sa ako'y tumanggap ng limpak-limpak na papel. Limpak-limpak na application forms. Kung maalala ninyo, nag-process pa ho kami ng aking anak na si Angela na may 5,000 mahigit na ID. Kasi nga, sabi ko, Anton, makataw ka sa'yo 10,000 ID. Maging kay Migs. Nagpa-ID rin ho si Migs. Pero, yun pala, all the while, yung mental creation na yan, yung mental construction na yan, ay nagkaroon na ng realization, nag-transmute, kumbaga tumawid from state of mind lamang, nagkaroon po ng physical realization at hindi na po tayo nahirapan. Dahil nga sabi ko noon, magpa-process ng 10,000 ID. Naku po, makukuba ho kami. Hindi ko namin kakayanin yan. Tataga naman. Sinubok namin hanggang 5,000. Kawawa yung anak ko, nakuba ho. Hindi niya makita yung ibang mga Xerox na papel na ipinadala sa amin. Pero gayon pa man, ginawa ho namin. Yun pala, may gumawa ng iba. Sa kabilang banda, hindi man natupad yung sinasabi nating pa-ID, tinukahan tayo ng 10,000. Of course, magkaroon ng change. Nagkaroon ng, pagpalagay na natin yung ibinalita sa akin ni Don Ramon Santos, merely or purely nasagap lang niya sa ibang source. Dahil sinasabi niya, may kaibigan siyang taga Central Bank. Gayon pa man, hindi ho tayo, kumbaga hindi ho tayo umuwing luhaan dahil nagkaroon naman po ng katuparan. Yung ating construction, pinag-uusapan lamang, laway lamang, nagsimula sa WOTN, ngayon ay totoo na. Dahil ako mismo ay meron na pong card. Sa susunod, pakikita ko po. At hindi nga po nahihirapan na tayo dahil may gumawa na ho. Walang ibang kundi ang pinasimunuan ni Central Bank Governor Diokno at nandiyan dyan nga ang whole staff, may budget, para lamang ma-process ang mga IDs na yan. Hindi po yan basta ginawa o ipinagawa para lamang po dun sa mga tinatawag na may pagkakakilanlan, kung may purpose nga yan na paglalagakan ng pera, dahil yun din hindi naman kay Fred Francisco lang na nanggaling yung mga informasyon na yan, maging noon pa, nung mga early stages nung processing na yan, may mga nagsabi na dun sa ilang mga tao, of course, select group, na yan na ilalagakan ng ayuda. Of course, kapag sinabing ayuda, malamang ay uunahin muna yung mas nangangailangang individual. Again, yung binalita ni Fred Francisco ay case-to-case basis po yan. Yung estado po noong nagsabi na siya ay pagkakalooban ng 10,000 and then may dadagdagan pa ng 15 ay isa pong labandera. Kaya kung
ako pupunta ko ngayon ng RDS, halimbawa, ako pupunta ng Robinson, malamang yun sasabihin sa akin. Although na inuhulaan ko lang, baka sabihin unahin na lang muna yung iba. At ako naman po magpapaubaya. Bagaman, akin po nga ipa-follow up at tatanungin, uusisain kung totoo nga ba. Yan nga lang, kapag napagnalaman ko, binalita natin dito, magkakaroon ng hindi pandemya, kundi pandemonium. Dahil dadagsain ho yan. At ayaw po natin na magkaganon . Of course, kailangan din po natin mag-exercise din ho tayo ng ating, mag-restrain din ho tayo sa pagpapakawala ng informasyon dahil ayaw naman po natin na pagkaguluhan niya ng ganon at sasabihin, Ika Anton, inciting excitement na naman. Okay? Pero yan po, kino-concretize ko lamang ho yung ating effort. Maabot na ng, sabi nga ni Ka-Ardo magpa 4 years na, ito, nagkaroon na po ng realization. Bagaman, patuloy pa rin po tayong naghahanap ng kung sino ho talaga ang responsible na tao na yan dahil baka magbigyan tayo ng mga projects na yan at iba pang mga maaari nating ma-access bukod ho doon sa accessible opportunities na pindaan sa gobyerno. Hahanapin ho natin yan. Again, magsisimula ho tayo sa isang mental construction nasa kamalayan natin at susubukan natin. Baka nga sa pamamagitan ng programang WOTN again, magkaroon ng realization, fruition, materialization nung basic concept na ito, nung idea na atin pong tinatrabaho ngayon. Kung naniniwala ho kayo doon, posible. Lahat ang mga bagay-bagay, nagsimula naman ho sa kadiliman yan, di ba? Babasahin mo yun sa Biblia, sa Genesis. The earth was void, full of darkness. Ibig sabihin, ganun din naman ho tayo. Ang bawat isa sa atin, nagsimula ho sa void state. Kawalan. Nung tayo isinilang sa mundo, meron ba tayong malay? Wala. Kadiliman. Wala. Hindi ho tayo nagising, hindi ho tayo napukaw. Hanggang tayo bumalik din po sa butas. Tayo pinanganak. Lumabas tayo sa butas, mauuwi rin sa butas. Yun lang man po yan. Pero bago ho tayo ipinanganak, wala pong liwanag. Hindi tayo nakakita ng bituin. Wala tayong naririnig na kaluskos. Wala tayong naaamoy, wala tayong nalalasahan. Hindi naninindig yung ating balahibo. Minsan tatanungin natin, sino nga ba tayo? Ano nga ba tayo? Noong hindi pa tayo pinapanganak, wala Blackout. Nabinigyan tayo ng buhay, yan nagsimula. Ang lahat ng realisasyon ng bawat isa sa atin ay nasa isip lamang. Totoo yan. Ang realisasyon ay nasa isip lamang at kung mayroon mang bagay na masasabi nating pag-aari ng bawat isa sa atin ay yung ating kaluluwa. Lahat ng bagay sa mundo ay wala pong permanente. Kung anong meron tayo ay hindi po yan permanente. Pero ang magiging permanente ay ang ating kalooban, ang ating kaluluwa. Incidentally, at syempre ngayon araw ho ng Biyernes, na-inspired ho ako dahil lang araw ng Biyernes ay araw ni Venus. Venus. The goddess of love. Kaya nung ako'y lumalaki, isa sa mga popular na station ng araw, itong dyan sa FM station ng DZRH, yung DZMB 90.7. Sabi niya, it's Friday, it's Love Day on DZMB. Ayan, Love Day daw ng DZMB. Of course, ang Biyernes is Love Day. Yan po ang araw ng kung kailan ang puso ay malambot. Kumbaga, ang influence ng Venus, ng planeta, ay nakaka-influence dun sa sinag ng araw which every one of us is under. Kumbaga, ang Venus ang nagsiset ng mood para yan din ay kumalat sa sandaigdigan at yung mood ni Venus ay pag-ibig. Kaya wag na ho tayo magtaka. Ngayon nakikita ko na ang dahilan. Kung bakit tuwing Biyernes, maraming pupunta sa Quiapo, mananalangin.
humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan, Panginoon ko. Maglalakad magmula dun sa puwerta, papunta dun sa altar ng nakaluhod. Akala ko yun ang may kasalanan mismo, yung pala binayaran yung binayaran yung naglalakad ng paluhod. Hindi pala yan lahat mismo yung mismong may kasalanan, kundi binabayaran. Aling Maring, ay kuya, sasabihin ka na. Paglakad mo ko, ay babayaran kung magkano kontrata ninyong dalawa doon at siya naman nanalangin para doon sa taong yun. Ganun ho yan. Diyan sa Siste sa Quiapo. At mananalangin doon sa Sacred Heart. Kaya nga po may Sacred Heart tuwing Biyernes. Dahil nga po mamumutawi po yung pagpapatawad, namumutawi po yung mga bagay na umiikot, umiinog sa damdamin ng bawat isa sa atin. Nandiyan siyempre yung pagpapatawad, yung awa, pag-ibig, emosyon. Kaya nga po, marami nagpapahula din dahil sumasangguni ho yan doon sa mga bagay-bagay na may kinalaman po sa pag-ibig. Love Day, sabi ng DZRH, ng DZMB, it's Love Day on DZMB 90.7, Love Day. And doon sa Quiapo, nandun din yung mga nagpapahula. Ikaw ganito lagay ng iyong, yung iyong boyfriend, nga ganito, yung asawa mo, ganito, ganyan. Biyernes din yan. At mayroon din pong mga nagsisindi ng kandila. At meron nga po kaming kapitbahay noon, ay manghuhula. Maliit pa ako. Manghuhula ho yun. Yung Biyernes, marami pupunta sa kanya. Pati ultimo mga artista, yun pala sumasangguni. Pagdating sa puso. Pagdating naman ng Martes, ay iba naman po pala ang problemang mga sinasangguni pag Martes. Dahil yan ay influence ng planetang Mars. Ang Mars, yan po yung influence niya na yung pakikipagdigma. Influence niya yung pakikipagtuligsa, argumento, debate, away, magulo. Pulahan yan, pulahan. Kaya kapag yan naman ay ang isa namang susungguni ay patungkol naman sa kaaway, yan, Martes naman yan. At kapag ang isang sasangguni ay tungkol sa para gawan ng masama yung kanyang kaaway, may ganun din o yun. May kilala rin po ako niya, pero namayapa na. Pumunta kami dun sa kanyang clinic, clinic ang tawag niya. Meron ho siyang tali na may laso ho siyang kulay itim. Ano pa lang ho yun, Biyernes pa lang ng gabi. Kasi Biyernes pa lang ng gabi, Sabat na ho yan. Sabado na. Saturday. Pag sinabi namang Saturday, yan naman po ay araw ng Saturn. Ni Sut. Sa mythology ho yan, ang Sut, ay yan po yung opponent ng kabutihan. Kaya si Sut, Sut din ho yan. Yan po yung tinasabi na yung impluensya ng kaaway ng Diyos ay malakas, nagniningning kapag araw ng Sabado. Kaya sa mga Hudyo, nag-observe sila ng kanilang tinatawag na araw ng pahinga. Kaya din po, yung Friday the 13th. Ang Friday the 13th, hindi po masama kapag hindi pa umaabot doon sa tinatawag na gabi ng Friday. Kasi ang bilangan ho niyan ay yung 6 a.m. hanggang 6 p.m. Pero pag lumagpas ng 6 p.m., Sabado na ho yan maituturing. Nagsisimula na pong gumapang yung influence ng Sut, ng Saturday. Kaya Friday night, the 13th, ang delikado. Hindi yung Friday mismo na araw ng the 13th. Pero pagdating ng Sabado, sabihin, bakit nagsasayaw na? Nagdi-disco na yung mga Hudyo. Saturday night naman na ho yun. Ang Saturday night, may tuturing na rin, papunta na sa Sunday. At ang Sunday naman, yan ang araw para sa kadatungan. Dapat yan yung araw na yan, pinagdadasal mo yung problema mo sa datong. Kay Mikael, ang anghel ng linggo ay si Mikael. At siyempre, Sunday, kita nyo, gold yung mga suotang pare. Pero ikaw, hindi ka pinatatrabaho ng Sunday, sila nagtatrabaho. Yung mga pare nagtatrabaho ng linggo. Bakit? Kasi maglilimas ng pera. Pero ang Sunday, yan po ang araw ng kadatungan. Pag may problema sa datong,
Siguro, yan, punta ka simbahan. Ano man ang denominasyon mo. Pagdasal mo, problema sa datong eh. Kaya dyan na rin nagsisimula yung mga tinatawag na nubina. Pag Lunes, siguro Lunes naman pagka paalis ka, magjo-journey ka. Mabuti yan dahil yan ay Monday naman, Monday. Kaumo ang dagat, impluensya ng buwan, yung alon, yung tide, Monday naman. Martes, walang nagnunubina ng Martes dahil nga yan araw na inilaan para po dun sa mga hidwaan. Miyerkules, araw ng wisdom, perpetual health of Mary, di po ba? Yan mga ganyan. May novena. Huwebes, siyempre, ang aking patron na si Zhu, na pinakilala sa Katoliko na bilang St. Jude. Ayan, para naman dun po sa mga problemang wala ng solusyon. Pinaka-powerful ho yan, Huwebes na yan. Of course, ngayong araw, Love Day on DCMB. Tayo po ay magbigay, pairalin natin ang kaputihang loob, pag-ibig, pagmamahal, yung mga bagay na aksyon natin ay impluensya po nung idinidikta ng ating damdamin at puso tulad ng ating nakikita na patron o yung rebulto na Sacred Heart of Jesus. Ayan. Sige po. Sana po magkaroon na nga po ng realization ito in the sense na mga taga-Wotin ay may ibang pribileyo galing po sa soul signatory kung sino man siya. At kung yan mamumuo sa ating isipan, positibo, baka magkatotoo. Dahil napatunayan na ho natin. Dito sa WOT nagsimula. Nagsimula sa chismis. Nagkaroon na ho ng fruition. Kaya yung problema ngayon, tungkol dito sa problema dyan sa endemia, bla bla bla. Kapag nagkaroon tayo ng collective sense of things, yung realization natin, yung pagbasa natin sa mga nangyayari, kapag yan ay mamungo sa ating isipan, damadami tayo, posible po yung ating kahilingan ay magkatotoo. Dahil dumadami tayo, kaya pakisubscribe, yung ating kahilingan, pinagsama-samang kahilingan, yung ating energy, yung mental energy natin, ay may tendency na maipasakatuparan ang bagay na ating pong kinukondisyon sa ating isipan. Dapat iwawaksin natin yung mga bagay na itinatanim o pilit na itinutusok, ini-inject ng mga kabal media, Kabal News Network. Dahil ang labanan ngayon, sabi nga, nandoon sa sphere, doon sa mental sphere ng bawat isa. Nandoon po ang war zone. Kung sino sa bawat isa sa atin ang kanilang maituturing na kampon dahil naniniwala ka doon sa kanilang ipinapakaing impormasyon. So tayo dito sa WOTN, manatili lamang po tayong steadfast, maging resolute, maging decisive po tayo sa ating pakay, sa ating objektibo, sa ating mental projection na ang ating ninanais na mangyari ay para sa kabutihan ng sangkatabuhan. Para na rin ako nagliliksyon, para na rin ako nagpapare. Pero pwede rin ako maging pare. Kaya sasabihin ko rin yan sa inyo, unti-unti, dito po sa ating gising na, kaanton na, kung gising. Kung tulog, meme na lang. Magandang araw sa inyong lahat.